Magandang araw, ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion. Ikaw ba ay secure o insecure? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ang sabi po ay, According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ang concept or topic ngayong araw is tungkol sa election. Ano nga ba ang pananaw ng eleksyon? Ano pa nga ba ang pananaw ng Biblia about sa eleksyon? Ito ay ang kilos ng Diyos bago pa man nilikha ang mundo, kung saan pinili niya ang ilang individual para sa kaligtasan. Ang pagpiling ito ay hindi nakabase sa ating mabubuting gawa o anumang merito, kundi ayon lamang sa kanyang soberanong kalooban at biyaya. Sa pamamagitan nito, pinapakita ng Diyos ang kanyang hindi matawarang habag at ipinapahayag na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa sariling pagsisikap, kundi isang regalo na kanyang pinagkaloob. Ang first teaching ngayong araw is, God will never unchoose whom He has chosen. Kapag pinili ka ng Diyos ay walang makapagbago nito. Maraming tao ang nabubuhay na parang may takot na baka mawala ang kanilang kaligtasan. Ngunit ang sabi sa John chapter 10 verse 28, And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang siguridad natin ay hindi nakasalalay sa ating sarili, kundi sa pangako ng Diyos. Ang second teaching is, God's election is based on grace, not on merit. Maraming tao ang iniisip na dapat silang gumawa ng mabuti upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 ay malinaw na, For grace by are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala, kundi ito ay isang regalo ng Diyos sa mga kanyang pinili. Ang last teaching is, God's grace is sufficient to transform lives. Kapag ang isang tao ay tunay na pinili ng Diyos, ang kanyang biyaya ay sapat upang baguhin ito. Ang dating makasalanan ay nagiging bagong nilalang. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 to 17, Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang ebidensya ng eleksyon ng Diyos ay sa buhay natin ay ang pagbabagong nangyayari sa atin. Yun lamang.